Aming magkakaibigan ang tungkol sa lumang bahay doon sa gitna ng gubat. Kumakalat kasi sa aming barangay na marami raw ang napatay roon at mga hindi matahimik ang mga kaluluwa nila. Ngunit hindi naniniwala ang mga kaibigan ko, maliban na lang sa aming dalawa ni Sam. Ako na matatakot din at si Sam na ang kwento'y naranasan ng kanyang tito na may nagparamdam. Anong plano? Itutuloy pa ba natin ang pagpunta ron? Sabi ni Coco na halatang sobrang excited pa. Tuloy tayo mamayang 8 PM ha? Sabi naman ni Samantha. O sige ha, sabi niyo yan. Sabi ni Lera habang may inaayos na gamit. Walang atrasan ha, pag kayo umatras kukutungan ko kayo. Sambit naman ni Sena habang tumatawa. Oo na, mamayang 8 PM ha. Sabay-sabay na tayong pumunta ron. Sabi ko naman sa kanila habang nararamdaman ko ang kaba. Leche kayo, mauuna ako sa inyo mamaya kasi tatakas ako. Antayin ko na lang kayo ron sa labas ng bahay, sabi ni Sam sa amin habang kami iniirapan. Sige, kita na lang tayo ron, mag-iingat ka, sabi naman ni Coco habang umingiti. Habang kami naglalakad, hindi ko mapigil ang kabahan dahil ako'y matatakotin at naniniwala ako sa mga kababalaghan. Tahimik ang buong paligid nang makarating kami ni Coco, Sena at Lera sa lumang bahay sa gitna ng gubat. Ang mga dahon ay umiingit sa bawat ihip ng hangin at tila bawat hakbang namin ay may matang nakamasid. Alas 8 ng gabi ang usapan namin pero wala pa si Sam. Baka naligaw lang, sabi ni Lera habang nag-ayos ng kamera niya para sa vlog. Tahimik lang ako. Hindi ko alam kung kababa yung nararamdaman ko o lamig ng hangin. O ano, tara na, baka nasa loob na si Sam, hinihintay tayo. Tanong ni Rocco habang tumitingin siya sa amin. Tara na, sagot naming lahat dahil kami nasasabik na may kaunting takot na nararamdaman. Ano pa ba hinihintay natin? Mauna na kayo, Sena at Lera. Ikaw, Ina, dito ka sa akin. Wait, teka, wait lang, mag-video ko. Marami mag-post ako sa reels mamaya. Sayang naman ang kita. Paglapit namin sa pinto, bigla itong bumukas ng pusa. Nagtinginan kami. Siguro si Sam yan, sabi ni Coco sa pangiti, pero halatang pilit. Matapos namin ilabas ang mga cellphone ay pumasok na kami at doon namin siya nakita. Si Sam, nakatayo sa gitna ng madilim na sala. Wala siyang imik, nakayong ulang. Basa ang buhok niya at parang may mga bakas ng putik at dugo sa damit. Uy Sam, nauna ka? Tanong ni Sena habang nagbibiro. Dahan-dahan lang siyang tumingin sa amin. Maputla at walang emosyon. Ngumiti siya pero hindi yung ngiti ng tao. Para bang may iba sa loob niya. Asan ang sinasabi mong mga kaluluwa, Sam? Sabi naman ni Lera habang tinatawanan niya si Sam sa lagay ng aming kaibigan. Oo nga, sana ba sila, Sam? Gusto kong mag-selfie kami ng mga kaluluwa na yan. Pabirong sabi ni Sena. Tumawa lang naman kaming dalawa ni Coco dahil sa kalokohan ng dalawa. Akala mo naman kung sino matapang mo ang basta. Namiss ko kayo, sabi ni Sam. Mahina, parang pabulong na siyang ikinagulat naman namin. At nawiruhan dahil hindi naman ganyan siya sabi sa amin. Kinilabutan ako, pero nagpatuloy kami. Pilit na iniisip na baka nagloloko lang si Sam. Umakyat na kaming apat at nagpaiwan si Sam. Takang-taka na kami, bakit magpapaiwan si Sam? Natakot na takot pa naman yan sa nila. Pagdating namin sa taas, agad naman namin inilapag ang gamit at inayos ang aming tutulugan. Nagpaalam sa amin si Sena at Lera na pupunta sila sa baba para sa kanilang vlog. Tumango naman kami at sinabihan ko si Lera bago bumaba. Lera, tingnan mo rin si Sama para kasi iba ang galaw niya ngayon. Sambit ko na baka sa aking mukha ang pag-aalala. Hinawakan ako sa balikat ni Lera at sinabi, huwag kang mag-aalala, titignan ko siya para sa'yo. Tsaka, ano ka ba? Baka naman pinaglalaroan lang tayo nun. Sinabi niya habang siya'y tumatawa at saka sila'y bumaba ni Sena. Habang abala sina Lera at Sena sa pag-vlog sa baba, naiwan kaming tatlo ni Coco at Sam sa itaas. Naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan. Sa salamin sa may dulo ng pasilyo, may aninong dumaan. Mabilis, itim at tila nakamasin sa bawat galaw namin. Tinapik at hinawakan ko si Coco sapagkat ako'y natatakot na. Maya-maya, bigla na lang kaming nakarinig ng sigaw. Malakas at galing sa ibaba. Boses ni Lera! Sigaw ko habang nagmamadaling tumayo upang bumaba dahil ako'y nag-aalala na sa kanila. Napatakbo kami ni Coco pababa pagdating namin sa sala. Bumaliktad ang sikmura ko sa nakita ko. Halos masuka ako sa aking nakita. Nandun sina Lera at Sena, nakaupo sa sahig.
Ang mga ulo nila nasa kantungan nila. Parang nilaro ng isang halimaw ang mga katawan nila. Halos masuka ako sa dami ng dugo at mga kalat na piraso ng kanilang laman loob. At sa likod nila, nakatayo si Sam.